kami ay gawing mundaan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit," dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon po ay naririnig natin ang pagsisimula din ng pagpapahayag ni Jesucristo, ni Jesus, tungkol sa pagkain ng buhay. "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." Ito yung ipinapaliwanag niya sa mga taong sumunod sa Kanya, sa mga taong nakakain nung pagkain na ibinigay ni Jesus, yung literal na sa ilang pirasong tinapay at isda, sila ay nabusog. At lumabis pa yung naipon ng mga tira-tira na pagkain, kung kaya't nilinaw ni Jesus yung kanila pong dahilan kung bakit sila sumunod kay Jesus at bakit nila hinahanap si Jesus. At muli, sa kanya pong pagpapaliwanag na siya ang pagkain nagbibigay buhay. Yung pagkain na hindi material, yung pagkain na hindi katulad ng iniaalok ng mundo. Kasi, totoo naman po, yung mga pagkain na kinakain natin araw-araw, yung kinain natin kahapon, mawawala na yan. Maglalaho na yan sa katawan natin. Ilalabas na nga natin yan mamaya. Ganun yung pagkain na binibigay ng mundo. Pero yung nais ay paliwanag ni Jesus ay siya na kung sino man ang tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay, yung buhay na ibinibigay niya. Pero gano'n nga ba sa atin po mga Katoliko na tinuturing tayong pinakamalaking relihiyon sa buong mundo? Pero iilan nga ba o gaano karami ang mga nagsasabing sila ay Katoliko, sila ay Kristiyanong sumusunod kay Kristo, ang nakakakita na talagang si Jesus ang magbibigay buhay. Yung iniaalok niya na buhay, nakikita ba talaga natin iyon? Nauunawaan ba talaga natin? O nandoon pa rin tayo sa kanyang tanong kahapon, bakit niyo ba ako hinahanap? Dahil ba may pagkain? O sadyang nakikita natin si Jesus na tanging kay Jesus lang tayo magkakaroon ng buhay, yung masaya, yung payapa, yung maayos, na sa kabila ng mga problema at pagsubok na mayroon ng bawat isa sa atin, ay mananatili tayo kay Kristo dahil alam nating siya ang makakapagbigay
ng sigla sa atin. No? Lalo na no, sa mga panahon na naguguluhan tayo, sa mga panahon na hindi natin alam kung saan at ano ang gagawin natin, ang paanyaya ay magtungo tayo kay Kristo. Nasa Kanya at Siya lang ang magbibigay ng hinahanap natin. Yung maunawaan natin, kasi kadalasan din po, no? Iba yung ating nakikita sa nakikita ng Diyos. Sa gustong ipakita ng Diyos sa atin. Yung ang pagtingin natin, kailangan natin ng maraming bagay sa mundong ito. Pero ang nakikita ng Diyos, hindi natin kailangan ang mga iyon para maging masaya. Pero sadya po, ulitin ko, kailangan natin ng grasya ng Diyos na makita itong gustong ipakita sa atin ni Jesus. Yung maliwanagan tayo sa kung ano talaga ang magdudulot sa atin ng kaligayahan. Amen?